Good morning, guys. Good morning, vlog. Good morning, everything. Okay. Mag-uusap lang tayo sandali about buhay-buhay. Napatuyo ko na yung buhok ko. Araw-araw akong nagsha-shampoo kasi nga oily yung scalp ko. Kakaligo ko lang din. Pero maingay kasi pagka So, samahan nyo muna ako habang mamalansya at magkukulot. Yun, mamamalansya. Paplansyahin ko tapos kukulutin ko. Kasi yung buhok ko, kulot-kulot siya na buhaghag. Pero ayoko kasi magpa-reband kasi nung last na nagpa-reband ako, naging oily lalo yung scalp ko. Nag-ayos na rin ako ng mukha. Nakita nyo naman ako nung last time na kung paano kung maglagay. At ayoko na rin gawing big deal yung mga no filter, no makeup na mga issue ng mga ibang tao. Because unless you live in a cave or under a rock, it's an ordinary thing. Napaka-ordinary na lang sa mga tao yung mga mag-makeup, enhancement, anything. I don't have any issues about cosmetic surgeries and all those shit. Ay, wala akong pakialam kung ano yung gusto ng taong gawin sa buhay niya. Gumamit siya ng filter, mag-makeup siya ng makapal, mag-foundation siya. Who cares? Just live your life, okay? Huwag na kayong mang-bash ng mga ibang tao para good vibes lang. Kasi kung dala-dala mo lahat ng problema ng mga tao, hindi naman siya kasi problema, tapos pinoproblema mo, so ang bigat, 'di ba? Napakabigat sa loob mo yung ganyan na pati mga gumagamit ng mga filter at saka gumagamit ng makeup, nagkukulay ng buhok, gagawin mong issue sa mga post mo, ang bigat ng buhay mo, sa totoo lang. Just be positive. Peace lang. Positivity. Positivity lang tayo lagi. At para mabuhay tayo ng matagal. Kasi ang hirap-hirap ng hirap-hirap ng laging may dinadala kang sama ng loob sa buhay mo. Kahit ginawan ka pa ng hindi maganda ng kapwa mo, hindi mo na kailangang dala-dala lagi. Kasi talo ka eh. Ikaw ang matatalo niyan. Kasi sabi nga nila, kung ano yung pinakita sa iyo ng tao, yun talaga yung nararamdaman niya. Hindi na niya pwedeng i-justify yung mga ginawa niyang hindi maganda sa iyo na dahil ganyan, dahil ganito. Reflection yun ng pagkatao niya. So, problema na niya yun. So, ang buhay natin, 10% yung nangyayari, 90% kung paano tayo mag-react. Kaya, happy lang. Happy lang. Dapat. Para happy lang din yung binibigay ng universe sa atin. Okay? Kasi, yung mga tao talaga, sabi nga nila, dumadating yan sa buhay natin, kagaya ng pagsakay natin ng train. So, sasakay sila, sa bawat istasyon, may bumababa. So, namimit natin yung mga ibang tao, bumababa din sila, hanggang doon na lang. Tapos, meron naman tayong mga nakakasama ng medyo matagal-tagal, sumasama sa dulo ng istasyon siguro. Hindi naman ibig sabihin yun na yung end ng buhay mo. Kasi, syempre, bababa ka din, sasakay ka ulit. Ibig sabihin, merong mga nagtatagal, tapos umaalis pa din. Hindi natin dapat ina-expect na lahat nag-stay sa buhay natin. At the end of the day, tayo lang talaga may iiwan para sa sarili natin. Mag-isa tayo, may mga times pa na darating na mag-isa ka lang talagang haharap sa mga problema mo. Mag-isa ka lang talaga walang tutulong sa'yo. Meron mga tutulong, pero hindi lahat ng mga taong ina-expect mo matutulungan ka. So, hindi ka rin dapat nag-expect ng reciprocation sa mga taong tulungan mo. Pwede rin na hindi ka nila matulungan. So, kasi kung dadalhin na naman natin problema yon, napakalaking bigat na naman sa dibdib natin yung dadagan na naman sa
dibdib natin yung mga ganun. So, ang ano na lang, move on. Tapos, meron ding dumarating sa buhay natin na dadalhin tayo sa ano, yung i-encourage tayo na gawin natin yung isang bagay. Tapos, halimbawa, sasabihin, punta tayo sa gitna ng dagat. Gagawin natin to para may makikita tayo doon na ano yung, hindi naman natin pwedeng sabihin na grass is greener there kasi nga sabi nila, grass is greener where you water it, 'di ba? 'Yun ang sabi. Totoo naman 'yun. Kung saan mo dinidiligan yung damo, doon siya nagiging green. Doon siya nabubuhay. Hindi yung palipat-lipat ka, ay, alis ako dito sa sitwasyon na to kasi ganyan. Pero okay lang din naman na umalis ka, take a risk, pero hindi yung mayroon kang ano, alam mo yung maaapakan kang ibang tao. Basta dapat lang kung may goal ka, focus ka lang doon, pero huwag kang mananakit, 'di ba? So, halimbawa meron yung taong nag-encourage sa'yo na pumunta kayo sa gitna ng dagat dahil mas maraming isda. So, sumakay ka ng bangka, sinakay ka sa bangka, tapos bigla na lang na-impluwensyahan ng ibang mga tao yung ganun, tapos sasabihin, ay, ikaw na lang palang mag-isang pupunta. So, ang ginawa sa'yo, parang pinapunta ka sa laot, nasa gitna ka na ng dagat, na parang takot na takot ka kasi mag-isa ka lang, and then biglang bumagyo, biglang may bagyong dumating. So, ina-expect na nila na yun na talaga yung ending mo kasi nga bagyo nga, 'di ba? Tapos iniisip mo na lang na ganito lang siguro talaga ako or ano, pero hindi mo pala nare-realize paano kung ikaw pala yung mismong bagyo, 'di ba? Ganun ka kalakas. So hindi ka kayang patumbahin or ano man ang gawin ng bagyo sa isang tao dahil ikaw pala mismo yung bagyo. So nandun yung lakas mo, 'di ba? Ikaw malakas ka. Nandun yung power mo. Tapos ikaw dahil sa sinasakyan mong bangka, yun yung courage mo, yun yung faith mo, yun yung tiwala mo, at kasama na rin may power ka din doon, hindi lang sa pagiging storm mo. Nakakakuha ka din ng power doon sa bangkang sinakyan mo. So ngayon yung mga taong naglagay sa'yo sa sitwasyon na yun, na nag-e-expect na matutumba ka, may possibility na, ay, okay lang pala doon. Okay pala doon, okay sumunod sa sa nangyari. So parang may chances din na makikipag-ayos, yung ganon, makikipaglapit ulit. Pero, alam mo kung ano mangyayari. Yung mga taong ganon, hindi na sila makakalangoy papunta sa'yo kasi malulunod sila sa ginawa din nilang, yung ginawa nilang paglayo sa'yo. So, naiwan sila sa laot, naiwan sila sa pampang, na nandun ka sa laot, na nakikita nila na hindi ka naman pala malulunod sa bagay na kagagawan din nila, you're a part of it. Okay? Kasi pumayag ka din, di ba? So, parte ka din doon sa nangyari na yon, pero yung taong gusto nang pumunta sa'yo, malulunod kasi unang-una pa lang, hindi na sumakay sa bangka. And ano ba yung bangka? 'Di ba yun yung courage mo, yun yung lakas ng loob mo, yun yung tiwala mo na may mararating ka. Ganun yun. Parang naisipan ko lang namang anuhin. Kaya siguro naman makakatulong naman yun sa iba. Hindi naman natin masasabi na based on experience din yun. Basta bigla lang din pumasok sa isip ko yun na ganun din pala minsan. So kailangan na lang talaga natin malakas yung loob natin sa naharapin ang buhay. Kasi nga, parang akong aatan ng wedding, Feel ko lang talaga magkulong. Parang atin ng wedding, Diyos ko.
Talaga? Feel ko lang naman. Kulot tapos bangs. Charot. So, ano yung lesson natin ngayong araw na to? Tayo ay bagyo, char. Kaya nga, di ba? Kaya tayo, bagyo tayo. Kaya huwag niyong masyadong i-down. Kaya, minsan nakakatulong nga din yung ano yung makikita mo yung sama ng ugali ng isang tao kasi na dumadating sa buhay natin. Kasi una-una, na-realize mo na ayaw mo maging ganon. Ayaw mo maging ganon. Sa kung ano man yung ginawa niya sa iba, sasabihin mo na lang na, ay, ayaw ko maging ganyan. Kasi makakasakit sa iba. At ayaw kong mangyari sa akin. At mas ayaw ko namang mangyari sa iba kasi paano kung mas mahina yung loob nila sa'yo, di ba? Buti ikaw kung alam mong kaya mo naman. Di ba, kulot? Kulochi. Para akong ate ng wedding. Sana may ikasal akong kaibigan ulit para makapag kulot-kulot ako ng ganyan. Para namang kailangan talagang may kasal. Okay, yun na nga guys. Yun na nga guys. Lesson for today's video. Lalabas ako, maglalakad-lakad. I-meet ko ang aking friend. Tapos bibili ako nag-decide akong baka bibili ako ng bulaklak na plastic. Para makarelate sa mga kapitbahay nyo. Makarelate sa mga kapitbahay. Sorry naman po, neighbors. Hindi ko naman kilala yung mga neighbors ko. Wala namang pakialamanan dito yung mga neighbors. Hindi ka nagkikita eh. Kahit siguro 1 year kung gusto mo hindi makita yung kapitbahay mo, katapat mong pinto ng apartment. Hindi mo makikita. Okay, pamaya-maya pag natapos kong kulutin ang aking hair, mag-comment lang kayo kung ano ang mga bagay-bagay na pwede nating pag-usapan habang tayo ay nag-aayos ng sarili, nag-aayos ng mukha. At uulitin ko na naman. Ako. Ayoko na pala. Bahala na kayo dyan. Basta huwag kayong magpaka-stress sa mga bagay-bagay na out of your control, okay? Hindi nyo makokontrol ang ibang tao. Sa kanya-kanya yan, sarili nila, control nila. Kung gusto nilang mag-ayos, hayaan nyo silang mag-ayos. Gusto nila yan. Kung ano yung gusto nilang isuot, hayaan nyo sila. Bakit ba problema nyo? Kung may pambili sila ng sinusuot nilang mga damit, let them. Ganun lang ang buhay. Papaka-stress kayo sa mga bagay na wala namang ka-ano-ano. Diba? Kayo rin ang lumalabas na masama sa ganyan. Sa totoo lang. Kala nyo, yung nambabash kayo ng mga saan ba kayo nakatira? Pag nakita nyo yung mga ngayon, napaka-ordinaryong bagay lang yung mga yan. Yung mga pilik mata, lipstick, makeup, kung ano-ano pa, wala yan. Parang lang yan, daily routine na lang ng mga tao yan. Hindi na dapat pinag-uusapan. Pagdating naman sa, pero pinag-uusapan. Pero binabanggit ko pa rin. Kasi masyado nang nagiging hindi naman lahat ng kakilala ko yung sa ganyan, pero like, meron namang mga paisa-isa na akala mo katapusan na ng mundo dahil nagfi-filter yung mga tao sa mga nila, videos nila or ang mahirap niyan, nagkukunwari lang naman na hindi nagfi-filter din. Ang problema kasi kung wala namang epekto yung filter. Kaya
Yun ang mas masaklap na doon. Diba? Kaya huwag masyadong galit na galit. Ayan, no? Kulutin na lang natin yung mga buhok natin para masaya. Okay, dokie. Siguro yung mga mga ganap mamaya, i-video ko din konti-konti para makita nyo naman yung pupunta kami sa sa The Bay, sa Dollarama. Kasi bibili nga ako ng plastic na flower para plastic na nga lang gamitin ko. Dito, ayan ako dito sa bahay para may mga tunay naman akong halaman, pero meron akong tatanggalin na hindi na magandang tignan. Papalitan ko na lang ng plastic. Okay. See you later, alligators. Bye! Video ko nga. May nakita ako doon na yung jacket na green. Pero dalawa yung green ko doon sa sinusuot. Buti nga yun, nakikita ko na talaga yung mga damit ko. Kasi kukunti na. Oo. Maganda sana itong style. Kaya lang ang kulay-kulay. Oo, sobrang makulay. Makulay na buhay. Ano na ako ngayon Maganda yung purple doon na yung top. Kanina? Yung purple at saka yung ano pa ba yung isang kulay? Makakalimutin. Ayoko kasi na may ganito minsan hindi pa mapasok yung sus. Hindi kasya, minsan maliit, minsan sobrang laki tapos luluwa na siyang ganyan. Luluwa. Puro ganito ang mga ko ngayon. Oh, yeah? Yeah. Sa bahay. Nakita ka talaga. Ay, no, ayoko na maganyan. Yung isa na isuot ko na nung di ba, concert, yung ganito. Iwan ko na lang kung... Sequin. My God. Oh my God. May pinapalo kasi ako sa taga Mindanao yun si Winky. Siya lang lagi ang kumaganap sa